Praise God. Praise. Kumusta po kayo? Amen. Alam mo yung inyong mga sinasabing yan, without you even knowing it, nangyayari na sa inyo yan. Amen. So, we're just going to wait na makaupo ang ating mga brothers and sisters. We just arrived from Albay kagabi at praise God, nag-celebrate po ang Ligao City ng first year anniversary nila. At si Pastor Ramsey ay talaga namang was already ordained as full-fledged pastor. At praise God, marami na po sila doon. First year anniversary lamang ay talaga namang napaka-victorious. We also visited JA1 Naga. 1 month pa lang sila pero wow, they're really very active sa pagkilos sa kaharian ng Diyos. And also, we met other pastors sa JA1 sa Pio Duran, who's going to celebrate their first year anniversary sa January. Tabaco, going to celebrate their first anniversary sa, I think, March yata or August. Anyway, and of course, ang JA1 Legazpi. And by God's grace, ay next month ay masisimula na ang Birak, Catanduanes. Malayo pala yung Albay. At napakaganda ng daan. Kaya yung mga kaibigan nating galing sa Atimonan, alam ko talagang malayo-layo rin nga Anyway, kakatuwa si Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Parang yung kinausap, hindi nagsalita. Parang yan ang isnab. Meron naman ako nakita ang dalawa, walang pakialam. Sadya, dahil Diyos na nagdala sa iyo dito Okay, let's start. Ang title ng share ko sa inyo Victory Through Our Lord Jesus. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, magkaiba po ang definition ng victory ng Diyos at ng mundo. Magkaiba ga. Sa mundo, sa sanlibutan, sa earth, ang victory ay iba't iba. Like, makatapos ng pag-aaral. Yay, victory. Magpo-post siya ng nakatoga. Tayo naman babati ng congrats. Kasi victory yan. Another naman yung makapasa sa exam. Yay, victory. Then makapagtrabaho, makapag-abroad. Victory. O, ang iba naman ay makapag-asawa. Congrats. O, magkaroon ng sila ma-engage. Anything na merong congrats, yun po ang victory sa mundo. Halimbawa, naubos mo yung 2 lomi, congrats. Bihira yan. O kaya naman nakabili ka ng properties, nakabili ka ng bahay, sasakyan, congrats. Yan ay victory dito. Now, kay Lord, ang victory ay iba. Oh. Listen. Kay Lord, ang victory ay makamukha natin siya. Kaya tayo ay predestined to be like Him So, pag nakakamukha natin siya, victory yon. Kaya lamang, walang nagko-congrats.
Uy, hindi ka na magagalitin. Congrats. Ikaw ganyan luluko. Uy, hindi ka na, ikaw ay mapagpatawad na. Congrats. Walang nagko-congrats sa atin. Pero kay Lord, yun ang victory. Yung makamukha niya. At ano pa, ang victory kay Lord, may advance natin ang kaharian niya. Halimbawa, sa iyong school, you were able to introduce Jesus. Sa iyong school, ikaw ang nagsimula ng no cheating. Sipin mo, sa iyo nagsimula ang kulturang yun. Yung ganito kasi without you even knowing it, we influence others. Kapag ka sa isang classroom, kultura na ang pag-cheating, ino-ostracize o hindi tinatanggap yung tao na hindi nagpapakopya. Ang tingin natin sa kanila, masama ang ugali. Tingnan nyo, nakaka-relate kayo, ano? It's either ikaw ang nagsabi o ikaw ang nasabihan. Kasi yun ang culture. Pero hindi. Ang victory sa Panginoong Yesus, you were able to change the culture na hindi. Ayaw ko na ng cheating. I rather study kung ano mangyari yon. Kay Lord, ang victory ay may advance natin ang kingdom ni Lord. Maraming makakilala sa Kanya at maghari si Jesus sa maraming tao at sa iba't ibang lugar. Iyan ang victory sa Panginoon. Yan ang merong congrats si Lord. Hindi lang nagpo-post si Jesus sa Facebook. Pero kung nagpo-post siya, bawat share mo, bawat kilos mo to expand His kingdom means congrats, means victory. Kaya balik tayo sa ating verse. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya makikita mo agad, ang victory ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meaning, yung kilos mo ay kilos na siya ang Panginoon mo. Siya ang inuuna mo. Yung interest niya ang ginagawa mo. So yung victory through our Lord, Jesus Christ. Nang magkaiba po ang desire ng anak ng Diyos at ng desire ng mundo. Yun pong sunod na verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya yun agad ang sunod na sinabi Kinongratulate muna o nagpasalamat muna sa Diyos dahil binigyan tayo ng tagumpay through our Lord Jesus Christ. And then nasunod na sinabi, ibigay ninyo ang inyong sarili ng buong buo sa mga work ni Lord. Magkaduktong. Kita agad natin kung anong victory. Yung work of the Lord. Alam nyo, marami pumapasok sa relasyon sa Diyos na hindi naman nababago ang desires ng puso. Kung ano ang gusto niya nung hindi pa niya kilala si Jesus, kung ano ang gusto niya nung hindi pa siya ligtas, iyon pa rin ang gusto matapos tanggapin si Jesus. Ang nag-iba nga lang ay ang paraan upang makuha ito. Ang paraan nga lamang ay kung saan niya kinukuha ito, pero pareho pa rin ang gusto niya. Ang nag-iba lamang ay ang paraan at ang source. Parang ganito, dati nagsusugal. Yun ang kanyang inaasahan na paraan para siya magkaroon ng pagpapala. Naging born again, nakilala ang Panginoong Jesus. Ayaw na niya magsugal, alam niyang hindi kalooban niyo ng Diyos. Dati ang inaasahan ay si boss. Kaya naman lahat na sabihin ni boss ay susundin kasi doon umaasa ng promotion, ng kung ano-ano man. Ngayon na bago na. Ngayon ay si Lord na. Si Lord na ang inaasahan. So ano lang ang nabago? Ang paraan at ang source. Pero ang desire, yun pa rin. Ano po yun?
Kung anong ninanais niya nung hindi pa rin siya ligtas, yun pa rin ang nais niya. Katulad ng umangat sa buhay, makatapos ng pag-aaral ng mga bata, makapag-abroad. Pastor naman, teka, ako nalilito. Ano ang masama doon? Anong masama sa mag-travel? Anong masama sa Okay ha? Walang masama. Walang masama. Kailangan lamang i-consider natin ano bang victory kay God. I-consider natin ano bang gusto ni Father God. Okay. Remember the greatest commandment. What is the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love others as you love yourself. Lahat na ng mga commandment ay nakapaloob sa dalawang ito. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. And then, mahalin mo ang ibang tao katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tingnan ninyo ang progression. Tingnan ninyo ang priority. Una mo munang mamahalin ng Diyos. Pagkatapos mong mahalin ng Diyos, mahalin mo ang iba. Sinabi ba doon na mahalin mo ang sarili? Hindi. Dinefine lamang kung paano mo mamahalin ang iba. Mahalin mo ang iba katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi nga iniutos na mahalin ang sarili Bakit? Given na yon. Mahal natin ang ating sarili. Inuuna natin ang ating sarili. Given na yon. Hindi na iniuutos ng Diyos na mahalin mo sarili mo. So yung mga nagse-self-love, meron din namang katotohanan, Hindi kasama yun sa commandment. Definition yon kung paano mo mamahalin ang iba. So now you see the progression. Love God, love others. Now you know kung ano ang mali sa mga desires ng marami na makamit yung victory daw na yon. Sinusuway natin ang greatest commandment. Mali ang ating priority. Ginawa nating priority ang desires natin sa ating sarili. Para tumama ang ating priority, kailangan makilala natin si Jesus. Makita natin siya sa kanyang glory at maunawaan natin siyang karapat-dapat unahin tulad ng nangyari kay Isaiah. Let me read it to you, Isaiah 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Now nakita ni Isaiah ang glory ng Panginoong Yesus. Binigyan siya ng privilege na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At itong nakita pa ni Isaiah, Isaiah 6 verse 2. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet. And with 2 they were flying. So iba pala yung tsura ng mga angels, Or this kind of angels. Ay anim ang pakpake, Isaiah 6 verse 3. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. They were calling to one another. Di ba pag tayo sumasamba, nakatingin tayo sa taas, Lord, holy, holy. Kasi tayo sa taas. Di napansin ng mga anghel. As they worship, as they call the character of God, they were calling to one another, Holy, holy. Bakit? Hindi sa Panginoon. Ba't hindi? Holy. Ay di nasa taas sila ng trono. Ba't hindi sabi, Holy, holy. Why? Holy, holy. Alam niyo reason? Utay-utay natin. Simula nang nilalang ang mga seraphims sa taas ng trono o sa taas ng templo ng Diyos, nakikita na nila ang glory o luwalhati ng Diyos. At hindi nila makontain ito. Kailangan takluban pa nila ang kanilang mga mukha, kanilang mga mata. At siguro, sumisilip ng konti para lang makita, pero hindi nila makontain ang ganda at ang luwalhati ng Diyos. At habang nakikita nilang Panginoon, lagi silang may nakikitang revelation, nare-reveal sa kanilang kagandahan ng Diyos. At muli
sasabihin na naman nila sa kanilang kasamang anghel, "Glory, holy, holy." May nakita siya, "Holy, holy is the Lord." Wala silang magawa kundi sambahin ang ating Diyos ng buong lakas nila. Kaya Isaiah 6 verse 4, "At the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke." Filled with the presence of God, filled with worship. Now, pasok sa Isaiah. Nung makita ito na Isaiah, yung scene na yon, anong sinabi na Isaiah? Isaiah 6 verse 5, "Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Sa Tagalog, kahabag-habag ako. Woe to me. Ako'y madumi. Madumi ang aking mga labi. Ako'y nakatira kasama ng mga maduduming tao. Maunawa natin kung bakit hindi madaling makipagrelasyon sa Diyos. Dahil kapag lumalapit ka sa Panginoon at nakita mo ang kanyang kagandahan, kung ang mga anghel na mga banal, nilikha ng makapangyarihan, nilikha ng maluwalhati rin, walang dungis na kasalanan, mga anghel na banal din, hindi makontain ang glory ng Diyos pag nakita, papaano tayo? Papaano tayo na mga makasalanan at nagkakasala? Paano tayo makikipagrelasyon sa Diyos? Kaya tingnan ninyo, sabi na Isaiah, kabag-kabag ako, ang dumi ko. Paano tayo makikipagrelasyon sa Diyos? Dahil kapag nakita natin ang Diyos ng malapitan, hindi ka pwedeng lumapit. Ang makikita mo ay kasamaan mo, ang kadumihan mo. Alam mo, hindi ka worthy. Hindi pwedeng basta pumunta sa langit ng tao kahit paanong bait niya dahil madumi siya, may kasalanan siya. Kung ang mga seraphim nga, ang babanal na, tinatakloban pa ang mukha. Hindi pa nga makafocus, hindi pa nga makatingin ng matagal, hindi nila makontain ang glory sa kanila na sila nagsasalitaan. They are crying to each other, "Holy, holy, holy." Ang mga tao, hindi karapat-dapat makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip, anong karapat-dapat yan tanggapin? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, ang resulta ng kasalanan, ang karapat-dapat tanggapin ng kasalanan ay kamatayan. Wala yang karapatang makakita ng luwalhati, ng buhay. Kaya naman kailangan maalis ang kasalanan ang ating ginawa at minana kay Adan. Kailangan maalis ito. Tulad na Isaiah, na upon seeing God ay na-realize niya nakahabag-habag siya. Woe to me. Ito rin ang malaking problema ng tao. Woe to me. Hindi po ang problema ay walang girlfriend, walang boyfriend. Hindi ang problema ay napakahirap ng exam. Hindi ang problema ay ang iyong asawa. Hindi ang problema ay kulang ang kita. Hindi ang problema ay walang sasakyan, walang bahay. Hindi ang problema ay walang maisuot. Hindi ang problema ay may nararamdaman. Hindi yan ang problema. Ang problema ay may kasalanan ng tao at walang relasyon sa Diyos. At yung kawalaan ng relasyong iyon, kapag hindi nagawa na solusyon ay magpapatuloy hanggang dulo, walang relasyon sa Diyos hanggang sa walang hanggan. Yan ang malaking problema. Yan ang malaking problema ng mga tao. Yan ang malaking problema hindi alam ng ibang tao sa labas. Kaya sabi ko sa inyo, magkaiba ang desire ng anak ng Diyos at desire ng sanlibutan eh. Magkaiba ang victory ng mga tao sa labas at victory ng mga anak ng Diyos o sa pananaw ng Diyos. Ang solusyon ay hindi manggagaling sa atin. Ang solusyon ay manggagaling sa Diyos. Diyos ang magpapabanal sa atin. Katulad ng nangyari kay Isaiah 6 verse 6 and 7, "Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar." Kumuha yung anghel ng baga sa altar. Verse 7, "With it he touched my mouth and said, 'See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for." Kailangan mo nang gawa ng solusyon ng problema ng kasalanan.
Dahil hindi mawawala ang kasalanan, maliban ang Diyos ang kumilos. Hindi nakakansel ang kasalanan ng paggawa ng mabuti. Isa lang ang pwedeng paraan. Isa lang. May magbayad ng kasalanan natin. May kumuha ng parusa ng kasalanan natin. At ang Panginoong Hesus ang kumuha ng kasalanan natin at pinarusahan ng Diyos ang kasalanan natin sa katawan ni Kristo nung siya nakapako sa krus. Yun lang po ang paraan. Wala nang iba. Hindi ka pupunta sa langit sa pag-join mo sa reliyon. Hindi ka pupunta sa langit sa paggawa mo ng mabuti o anumang mga religious activities mo kasi ang kasalanan mo'y mananatili doon. And there is no other way para maalis ang kasalanan. Dahil kahit ikay gumawa ng mabuti, hindi naman natigil ang paggawa mo ng masama eh. Isa lang ang paraan na merong magbayad ng lahat mong kasalanan, ginawa mo noon, ngayon at bukas, na bayadan ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus. Now that you know, ano ang nagiging tibok ng puso ng mga naligtas? Ano ang nagiging tibok ng puso? Isaiah 6 verse 8. Ito po ang nagiging tibok ng puso ng mga taong nakita ang glory ng Diyos, nakita ang karumihan ng kanyang kasalanan, naunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ito ang nagiging tibok ng puso nila. Isaiah 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. Ang tunay na nakita ang ganda ng Panginoon, kaya sabi ko sa inyo kanina if you want to know the difference between the victory of God and the victory ng mga tao sa mundo, we have to see the glory of God. We have to see God. Katulad ni Isaiah. At anong sinabi ni Isaiah? Ako po ang ipadala nyo. Dahil ang tanong ng Diyos, sino ang ating susuguin? Sino ang kikilos para sa atin? Who will go for us? Hindi napansin, bakit hindi na lang sinabi, Isaiah, ikaw ngay pumunta ka nga sa Albay, Isaiah. Bakit hindi ganon? Bakit nagtanong pa si Lord na, sino ang ating susuguin? Sino ang kikilos para sa atin? Kasi, kailangan kay Isaiah manggaling. Kailanman hindi namimilit ang Diyos, kailanman hindi ka pepersahin ng Diyos, hihintayin ni Lord na ikaw ay mag-yes. Kailangang willing si Isaiah. Kailangang sabihin ni Isaiah himself, ako po, suguin po ninyo ako. Tayo ay, hindi tayo conscious masyado sa ginawa ng Diyos sa atin. That's why yung ating pagiging grateful ay kulang na kulang. Kasi hindi natin nare-realize kung saan tayo iniligtas. Sabi nung isa, Pastor, wala akong testimony wala akong masabi. O di sabihin mo na ikaw iniligtas. Hindi na nasasabi yon. Alam niyo kung bakit? Hindi natin nare-realize kung saan tayo kinuha. Hindi natin nare-realize kung saan tayo sinagip. At hindi natin nare-realize kung anong sakripisyong ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Yung sinabi ko kanina, ang dating sa iba, narinig ko na yan, Pastor Ang dating sa iba, you're always saying it, Pastor Alin? Yung may kumuha ng kasalanan, na pinarusahan ng kasalanan natin sa katawan ni Kristo. Oo nga. Pero hindi mo nare-realize. Hindi mo nare-realize ang tindi ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kung nare-realize mo, human nature, maglilingkod ka. Kung nare-realize mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, kapag nagtanong ang Diyos, sinong ipapadala natin? Sinong kikilos para sa atin? Hindi ka na mag-aatubili. Ako po. Bakit? Bakit ka nag-volunteer? Kasi po nakita ko ang pag-ibig niyo sa akin Kasi alam kong pupunta ko sa impyerno Alam kong ako'y inyong pinili Alam kong sinagip niyo ako At
alam ko kung paano nyo ginawa yun. Hindi naman nyo kailangan gawin yun. Hindi naman nyo kailangan bumaba galing sa langit at magkatawang tao eh. Hindi naman nyo kailangan gawin yun ng legit na talagang ipapanganak ng isang tao para maging isang tao ang isang Diyos at magligtas sa mga tao. May mga taong hindi matanggap ng Panginoong Hesus ay Diyos at lagi sasabihin tao lamang kasi ipinanganak daw ni Maria. Hindi ka ninyo naunawaan na kailangan talagang maging tao ang Diyos para bayaran ng kasalanan ng tao. Sapagkat kung ang Panginoong Hesus ay bumaba bilang Diyos, hindi niya mababayaran ng kasalanan ng tao. He has to do it. He chose to do it. Pumayag siya. Nakunin ang anyo natin. Akala niyo tayo napakagaganda. Akala niyo tayo napakaayos. Kumpara sa luwalhati ng Diyos, kahabag-habag tayo, napakadumi natin. Kumpara sa ganda at luwalhati ng Diyos, tayo po'y super dumi. At yun po ang kinuha ng Diyos na anyo. Hindi lang yun ha. Yung pinuntahan ng Panginoong Hesus na kanyang nilikha, galit sa kanya. Sabi ko, ano gang ine-expect ninyo sa mundo? Ang mundong ito pumapatay ng Diyos. At noong araw o gabi bago siya mamatay para sa atin, ano ka sabi niya? Lord, kung merong ibang paraan, wag na ito. Kung may ibang paraan, wag na ito. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kung wala akong paraan, sige ho. Let your will be done. Alam mo bakit? Wala nang ibang way. Wala nang ibang way. Kahit ang Panginoong Hesus ay nagsabi, kung meron pong iba, wag na po ito. Ayaw ko pong dumating yung tayo, posisyon, panahon, na nasa akin ang kasalanan ng lahat ng tao. Ayaw ko pong dumating yung puntos na ako ang nagbabayad ng kasalanan nila sa impyerno. Kung meron pong ibang way. At alam mo, habang ginagawa yan, walang pakialam ang tao. Wala, duduraan niya, duduraan ng Panginoon, puputungan ng koronang tinik, lilibakin, susuntukin, kung ikay Diyos, sino sumuntok sa iyo? Pagtatawanan, hahambalusin, lalatiguhin. Yan ang taong minahal ng Diyos. At hanggang ngayon, yan ang mga taong minamahal ng Diyos. Hanggang ngayon, yan pa rin ang mga taong kapipilosopo, nire-reject ang Panginoong Hesus, pero ang Panginoong Hesus hindi natigil. Lapit ng lapit ng lapit. Ewan ko sa inyo, sige, papalakpakan mo muna ng Panginoon. Ewan ko sa inyo, ha? Siguro kung kita'y makikilala, malalaman ko yung level ng kaya mong rejection. Siguro, halimbawa, nakita mo ka ng kaibigan mo, ine-expect mo close na close kayo, pero yung kaibigan mo may kasamang iba, hindi ka man lamang binate, nag-hi ka, masayang-masaya ka, sabi sa'yo, ano kayo yun? Kabi close eh. That's rejection. Hindi, siyempre, ayaw mo naman maapektuhan. Okay lang, uupo ka lang dito. And then nakita mo, tawanan sila ng tawanan, tapos titingin sa iyo. Ako bang pinag-uusapan? Rejection. And then pagkatapos, uncomfortable ka na, ininom mo agad ang kape mo ng isang inuman, at ako'y aalis na. At ikaw paparitan na ka. Rejection. Sabi ko, ano ka nangyari doon? Ano ka ginawa ko? Alam mo ginagawa, bakit parang iba? At siguro sasabihin mo, ayaw ko na. Yun ang level mo, yun ang kaya mong rejection. Alam mo ba ang rejection'ng naranasan ng ating Diyos? Rejection after rejection after rejection. Gustong-gustong ipakita ang pag-ibig sa atin. Babayadan ko kasalanan nyo, hindi nyo naunawaan. Kapag di ko binayadan ang kasalanan ninyo, hindi kayo magkakaroon ng relasyon sa maluwalhating Diyos. Babayadan ko ang inyong mga kasalanan. At alam mo, ang ginawa ng mga tao, iligtas si Barabas. Pipiliin namin yung mas masamang tao. Alam mo, ang ginawa ng mga tao, pako yan. Alam mo, ang ginawa ng one of the best friends, ibinenta. 30 pieces of silver. Rejection after rejection after rejection.
Pero alam mo, Panginoong Yesus, kahit ilang beses nire-reject, hindi kailanman mababago ang pag-ibig ko sa iyo. Itutuloy ko, babayadan ko ang kasalanan mo. Alam mo kung bakit hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kita ang pag-ibig ng Diyos eh. Dahil kung kita mo ito, katulad na Isaiah, from the first response na, ang dumi ko, at siya'y pinalinis ng Diyos, bilang sabi niya, here I am, maglilingkod ako sa iyo. Kaya ngayon, diretso ka pa rin sa ginagawa mo na alam mong rejecting Jesus. Ano po yon? Bawat bisyo is rejecting Jesus. Bawat alam mo namang ayaw ng Panginoon, that's rejecting Jesus. At diretso ka pa rin, hindi mo kita ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan ma-reveal yun. Ako ay hinahangaan ko ang biyaya ng Diyos sa mga manggagawa ko sa ubasan ng Diyos. Sa mga nagmimisyon, sa mga nagsasakripisyo. Ako po ako'y favored. Ako'y masyado akong inano ni Lord eh. Ano kang tawag doon? Sheltered ako ni Lord eh. Kaunti-unti lamang ang pinapadaan sa aking sakripisyo. Sa arte ko pa. Gusto ko lagi maayos ang aking ano-ano. Pero I praise God sa mga katulad kong manggagawa na nung sinabi ni Lord, sinong susuguin ko sa ganitong lugar? Sinong susuguin ko sa mangyan, sa Aita? Sinong susuguin ko doon sa yung mga maglalasing doon ng mga manlilibak na magsisimula ka pa lamang ikaw Sinong susuguin ko doon sa mga taong yon na laging galit pagka pinag-uusapi? Sinong susuguin ko? Samantalang ako, hindi, doon lang ako sa madali. Pero now I know why they can do it. Pinapasalamatan ko ang biyaya ng Diyos sa mga naglilingkod without, yung means, yung bang lalakadin, yung pupuntahan at maghahayag lang sa isang tao, and then maglalakad na uli. Hindi. Ako nakasasakyan, aircon. Ako mabangong. Pero ako believe sa mga naglilingkod and I thank God sa buhay nila kasi model sila na sila yung naglilingkod without even, asking for anything. At sabi ko, I know why they can do it. Because they have seen the love of God. Now, kapag nagtanong sa iyo, ano gang ipagpapatotoo mo? Mahal ako ng Diyos. Sobrang ginawa ng Diyos. Sobrang pag-ibig ang pinakita ng Diyos sa akin. Yun ang i-testify mo. Romans 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Kikilabutan ka naman ang rejection natatanggap ng Panginoong Hesus sa lupang ito. Kaya hindi pwede ang taong Diyos Hindi pwede ang mga taong nagtayo ng relihiyon o kung sino-sino ang magsasabi sila yung Diyos. Bakit? Hindi sila pwede. Bakit? Ay papatayin niya ng mga tao Aabuso niya ng mga tao Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang merong ganitong uri ng pag-ibig na na kanyang pinakita ang kanyang pag-ibig na noong tayo'y kaaway pa niya, makasalanan pa tayo'y pinakita na ang pag-ibig niya sa atin, namatay para sa atin. At kapag naunawaan natin ito, hindi ka na mahihirapang maglingkod sa Kanya. Ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi ka mahihirapang magsabing, here am I, send me. Noong nagtanong ang Diyos, sino ang ating susuguin? Sino ang kikilos para sa atin? Alam mo bang hinahanap ng Diyos? Hindi naman niya hinahanap ang mga pastor Hindi siya naghahanap sino magpapastor. Minsan naman, maganda lamang tignan ng title at ng posisyon We are blessed. Pupunta kami sa ibang lugar. People are taking care of us. Hindi naman pag ikay nagpastor, ako po yun, magpapastor ako. No. You don't even need the title to serve. Hindi ito lang ang paglilingkod.
Hindi ito yung maaaring nung una may mga sakripisyo, pero I'll be honest with you, I am blessed. Ang dami nagmamahal sa akin. Pupunta ng Albay, dito po kayo matulog. Dito po kayo kumain. Ino-honor ka, pastor, ito po, pastor. Hindi yan ang paglilingkod lang. Huwag nyo titingnan ito. Ano ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay yung sabi ng Diyos na, sino ang kikilos para sa atin? Sino ang magtutulak, ang magsusulong ng kaharian ng Diyos? Sino magdadala ng interest ng Panginoon? Sino magpupush ng layunin ng Diyos sa lupa? Sino ang gagawa ng mga bagay na kung tayo nandoon, tayo ang gagawa? Who will go for us? Sino na kapag tinanong kung bakit mo ginagawa ngayong ginagawa, ay ang isasagot mo, para sa kaharian? Sino? Kayo na may mga tauhan, it's about time. Buuin natin. Pag-ipon-ipunin ninyo. Then, imbitahin ninyo ako kung sino man, magsasalita tayo doon. Bakit? Yun pa rin ang paraan sa paghahayag ng salita. Yun pa rin ang paraan para maligtas ng tao sa paghahayag ng salita. Actually, pagpunta namin doon, next day, may pinuntahan kami sa Bato. Bato, Albay. It's a town in Albay. Pinuntahan namin ay mag-ama. Sinyeran at pinag-pray. Hindi pagkatapos doon, kami naghalo-halo. Punta naman kami sa, saan nga yun? Nabwa. Ang pinuntahan namin, mag-asawa. Kinausap, pinag-pray. Yun ang sabi ng Panginoon, sino ang magsusulong ng interes ko? Sino ang magdadala sa puso niya ng mga layunin ko? At ano po bang layunin ninyo, Panginoon? That no one should perish. Paano naman yung ginawa ko sakripisyo kung hindi maririnig ng iba? Ano pong layunin ninyo? To go and make disciple of all nations, gawin ng mga tao na followers ko, disipulo ko, at ako'y makamukha nila. Sino ang gagawa noon? Yun ang tanong ng Diyos. At sabi na Isaiah, ako po. Ako po. Pansin nga ninyo sa isip ninyo na ang paglilingkod ay pagpapastor. Sa panahong ito, at sa ating environment, sa ating blessed na blessed kayo. Baka yung isa diyang hindi kilala, walang title, baka mas malakas pat mas matindi pa ang reward niyan kaysa sa mga katulad naming masyado ditong obvious na as if, naglilingkod si pastor. Baka siya na walang humpay na nananalangin, siya na walang humpay na nagse-share sa kanyang kaklase o sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, siya na walang humpay na nagse-share sa kanyang mga kausap. Baka pareho lang kayo ng reward. Bakit? Walang ka-honor-honor na natatanggap yun Samantalang ako, pag ako'y nakita ninyo, kayo namano sa akin. Mano po. Sabi ni Bishop, dami-dami naman ninyo kay mano ng mano, tama ng isa sa isang araw. Kaya pag yung marami mamano sa akin, yung mga dancers, mamano, dami. Sabi, oops, bless you. Lahat na, bless you. This is not only the pagsiserve. Yes, ako'y nagsiserve, pero hindi ito. Who will go for us? Kung nasaan ang nasyon ka, kung nasa ang nasyon ka, yon ang gusto ng Diyos na ang kanyang kaharian ay maging obvious doon, kumilos ang kaharian niya doon. Okay. Why is it na marami ang naligtas pero kokonti ang naglilingkod? Matthew 22:14, many are called but few are, sabi ng isang pastor, frozen. Many are called but few are chosen. Sinabi ni Jesus, ito kasi ay may pinanggalingang verse na ito, ikakwento ko sa inyo. Sinabi muna ni Jesus na
ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang hari na naghanda para sa kasal ng kanyang anak. Itong istorya, Matthew 22 verse 3. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Wow! Nag-iimbita yung ama ng groom para dumalo ang mga tao, ayaw nilang pumunta. Muli, hindi tumigil ha. Nag-imbita at sinabi pa kung anong mga kakainin. Sinabi ko, yung pinatabang baka pinatay na, ready na, kakain na lang. Ready na ang lahat. Matthew 22 verse 5. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Wala. Nagyayakag ang Panginoon sa kanyang kaharian. Come on, attend the wedding of my son. Pero yung mga iniimbita, busy sila sa kanilang mga interest. Busy sila, punta sila sa kanyang field, yung isa sa kanyang negosyo, sa kanyang business. Maraming tinawag, pero iilan lang ang napili. But few are chosen, kasi iilan lang ang nag-yes. Yung kasing nag-yes, di silang napili. Katulad ni Isaiah, sino ang aking susuguin? Sino kikilos para sa atin? Here am I, send me. Si Isaiah ay napili kasi siya'y nag-yes. Ang akala ng iba ay talagang may napipili. No, kaya ka napili, nag-yes ka. Maraming tinawag, pero iilan ang napili kasi iilan ang nag-yes. At bakit hindi sila nag-yes? Hindi mai-give up ang kanilang layunin, ambition, pangarap, interest, gusto, desire. Yon ang kanilang kaharian. Yun pa rin ang kanilang victory. Yun pa rin ang nagsasabing, congrats, may bago kang ganito, congrats. Doon pa rin kumikilos sa victory yon. They are too busy in their own pursuit. Hindi nila may give up ang kaharian nila at kumilos sa paghahari ng Diyos. Para ikay mapili, ang yes mo ay hindi lamang kusang loob. Ang yes mo, at ito ay gustong sabihin ng Diyos yung yes na yan means willing kang i-give up ang buhay mo para sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing buhay mo, hindi man ibig sabihin na ikaw mawawalan na ikay pupunta na sa langit. Ibig sabihin, i-give up mo anything that you think gives life to you. Ano bang, what makes you alive? Anong nagbibigay ng buhay sa akin? Ganito, yung aking pamilya ay buo, aking mga batay nandiyan, kami masayang pamilya. Okay, hindi naman masama. Hindi lang priority si Lord. Love God, then love others, at dinefine as you love yourself. Ay naroon ka sa love yourself Alam ni Lord at sinabi naman ni Lord, hindi niya tinatago, saying yes means you die to your own interest, you die to your own purpose, and you carry His cross. Meaning, hindi kaharian mo ang iyong itataguyod, kaharian ng Diyos ang itataguyod mo, ang interest ng Diyos. And I want to tell you something. Listen. Walang ibang gagawa nito. Ang Diyos ka na may magtanong pa, sino kikilos para sa atin? Kung marami. Sino susuguin natin? Kung nandyan ang multitudes at meron. Kokonti. Doon nga sa naligtas, kokonti na ang nag-hear, am I send me Sa mga naligtas nga, kakaunti na nag-yes kasi sabi ko, most likely, hindi nila nakita kung anong ginawa ng Diyos sa kanila Dahil kung nakita nila, kulang pa yung kanilang buhay para ibigay. Walang ibang gagawa nito. Matthew 22 verse 11. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Verse 12 and 13, he asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie his hand and foot, throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth.
Walang ibang maglilingkod kasi ang pwede lang maglingkod ay silang mga iniligtas. Hindi maglilingkod, hindi pwedeng maglingkod, hindi. Qualified maglingkod ang hindi anak. And then ine-expect mo ang solusyon sa problema ng community, ang solusyon sa problema ng lipunan ay ang mga politiko at kung sino-sino? No, ang solusyon ay tayo. Please, wag naman kayong sumama sa pangbabash sa DPWH. Hindi lahat ng nandyan ay masamang tao. At wag ninyo silang ibabas kasi hindi naman tayo kabutihan. Baka mabalkan tayo. Bakit? Ikaw gay mabuting tao. Huwag kayong sumabay. Huwag kayong magpadala sa emosyon na pagka yung isang tao ay galit doon sa isang nagtatrabaho sa DPWH o nangungontrata doon, igugrupo mo na ang lahat. Maraming mabubuting tao din sa DPWH, maraming mabubuting tao sa LTO, maraming mabubuting tao sa BIR. So hindi tayo sasama diyan sa mga nambabasya kanila. Amen po ba? Huwag mo nga asahan na may gagawang iba kasi ang pwede lang ay anak ng Diyos. Pag wala kang robe of righteousness, hindi ka pwede. At dito na po sinabi yung verse na ating binasa kanina, Matthew 22:14, "For many are invited, but few are chosen." Bakit pumunta doon sa wedding feast yung isang bisita na hindi ayos ang damit, walang katuwiran? Kasi maraming tao na gusto na pumunta sa kaharian according to his terms. Gusto niya siya pa rin ang masusunod. Pupunta ka nga sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin, siya ang hari doon. Kaya victory through our Lord Jesus Christ. Pamamaraan niya at siya yon, siya ang Lord. Pupunta ka pa rin, ikaw pa rin ang naghahari-hari, ikaw pa rin ang nasusunod. "Oh Lord, sige ako'y maglilingkod, pero ganito ha. Ganito ha. Ikaw magbibigay ng kondisyon, ganito ha." Anong nangyari? Anong nangyari sa kaharian? Kaninong kaharian pa rin ang iyong ipinupush? Sabi ko sa mga kasamahan ko alamin ninyo ang inyong calling ha. Alamin yung inyong calling. At pag naalaman mo, gawin mo na yon. Sabi nung isa, "Ay, ang calling ko ho, lahat ng aking pagmamaneho, aking sesyeran." Sabi ko sa isa, "Ikaw, ang calling mo, ikaw ay financier of God's kingdom. Hindi ka rin naman mag-share. Ayusin mo na yung hanap buhay at paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng finances." Alamin mo ang iyong role ha. Meron kang pagkatawag. Iba't iba tayo. Pero ang mahalaga, pareho ang ating iniisip, isulong ang kaharian ng Diyos. Maraming makakilala sa ating Panginoong Hesus at malaman nila kung paano sila iniibig ng Panginoong Hesus. Maalaman ng mga tao na walang umiibig sa kanila ng higit sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Maalaman ng mga tao yan. Maalaman ng mga tao na ang buhay dito ay napakaikli. Alam nila yon pero hindi nila naunawaan. Kasi kung kumikilos sila ay parang mahaba ang buhay. Parang walang katapusan. 70 na namimili pa ng lupa. 75 na namimili pa ng sasakyan. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka naman kikilos para sa kaharian ng Diyos? Kailan mo isusulong ang kaharian ng Diyos? Kailan ka maglilingkod? Kailan mo sasabihin sa Panginoon, "Lord, gamitin mo ko ayon sa pagkalalang mo sa akin"? Kailan mo sasabi, "Here am I, Lord, send me"? Maaring hindi as pastor, pero laging meron kang role na napakahalaga. Huwag mong iaasa sa iba. Kasi, ikaw konti nga ang nag-yes. Tulad ng sinabi ni Jesus nung, tatapusin ko na dito. Ang dami ko istorya Katulad na sinabi ni Jesus nung nawala ang parents niya. Alam ba ninyong nawala si Joseph at si Mary? When Jesus was 12 years old. Saan nung mababasa yon? Ang alam ko yan nawala ay si Jesus. Hindi po. Ang nawala ang magulang. Tingnan nyo ha. Itong istorya. Si Joseph at si Mary pumunta sa Jerusalem. Every year pumupunta sila doon para sa Feast of Passover. Kasama nila si Jesus at kasama rin yung ibang mga kamag-anak, ibang kabarangay. Pumunta sila sa Jerusalem. And then bumalik na sina Joseph at Mary, pero hindi nila namamalayan, naiwan si Jesus. Ang alam nila ay kasabay ng mga kamag-anak nila, pabalik. Kaya naman, pagkatatlong araw, nalaman nila, wala si Jesus.
At sila'y bumalik. After 3 days, alam niyo kung saan nila nakita si Jesus? 12 years old. Nasa temple, kasama ang mga guro, nakikinig at nagtatanong, pinag-uusapan ang salita ng Diyos. At ang mga nakarinig kay Jesus at nakakita sa Kanya at a tender age of 12 ay humanga sa Kanyang pagkaunawa at sa Kanyang mga sagot. Now, ito po ang istorya, Lucas 2:48 and 49. So when they saw him, nung nakita ni Joseph at ni Mary si Jesus, they were amazed. And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. Anak naman, ba't mo naman ginawa ito sa amin? Kami na may 3 araw na hinanap kayo. Kami worried na worried eh. Look at the answer of Jesus, 12 years old. Verse 49, and he said to them, Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Bakit mo ako hinahanap? Hindi mo ba alam na ako'y dapat nandoon sa layunin ng aking Ama? Sa interes ng aking Ama? Sa gusto ng aking Ama? Bakit mo ako hinahanap? Isinusulong ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Kaya itong aking point, hindi nawawala si Jesus, ang nawawala ay si Joseph at si Mary. Kapag hindi mo sinusulong ang kaharian ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos, nawawala ka, kapatid. Nawawala ka. Whom shall I send? Who will go for us? Kaya 2 pananaw sa victory eh. Ang isa'y pananaw ng lupa. Yay! Engaged na ako. Congrats! Yay! Gender reveal. Blue. Boy. Congrats! Yay! 7th birthday. Yay! Congrats! Yay! Dibu! Congrats! Nakapasa sa exam, congrats. Nakatapos, congrats. Oy, nag-asawa, congrats. Oy, namatay, congrats. Think ang victory ng Panginoong Yesus. Ang isipin mo ay yung sasabihin ng Panginoong Yesus, Well done! Well done, my good and faithful servant. Alam ba ibig sabihin ng well done? Congrats! Anak, congrats! Bakit? Kumilos ka para sa amin. Kumilos ka para sa akin. Congrats! Marami akong tinawag. Ikaw'y napili kasi nag-yes ka. Congrats! Now, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo. I pray. Marinig din natin na sabihin ng Diyos, congrats. Come on. Oh Lord, hayaan niyong makita namin ang inyong kagandahan, ang inyong luwalhati, ang inyong kabanalan. Makita namin ang inyong ginawa sa amin. Maunawaan namin ang pag-ibig mo sa amin. Oh Lord, reveal yourself to us. Alam mo, kapag sinabi mo na, Lord, here I am, send me. Here am I, send me. Mas gusto mo na mangyari ang gusto ng Diyos kaysa mangyari ang gusto mo para sa iyo. Pastor, paano naman ang akin? Gusto ko rin namang makatapos, hindi naman masama yun. Gusto ko rin naman magka-boyfriend, girlfriend, hindi naman masama yun. Gusto ko magka-asawa, magka-pamilya, magka-trabaho, gusto ko gumaling, etc. Again, uulitin ko, hindi mo pa nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ang akin. Seek ye first
I-prioritize mo ako. Seek ye first the kingdom. And all these things shall be added unto you. Hindi mo na kailangang habulin pa. Idadagdag na. Pero ito ang gusto ng Diyos na puso. Matanggap mo man o hindi, it doesn't matter to you. Kasi nung sinabi mong, here I send me, mas gusto mo nang mangyari ang gusto ni God kaysa mangyari ang gusto mo. Tunay na yon. Hindi mo sinisik si Lord para doon sa things that will be added. Sinisik mo na lang talaga si Lord dahil ito'y response ng pusong umiibig sa Diyos. Response ng pusong nagbabalik ng pag-ibig sa Diyos. At tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat na ginagawa mo para sa Panginoon, hindi mawawalang saysay. Yan ang victory. Yan ang may reward. Yan ang sasabihan ng Lord na congrats. This alabaster jar is all I have ever. I'll break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. This alabaster jar is all I have ever. I'll break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spilled my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, give me every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. And here I am, give me every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. And here I holy, you are holy, holy is the Lord. Father God, show yourself to us. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy,
Diyos. Sino ang susuguin natin? Sino ang kikilos para sa atin? At ang Diyos ay magtanong ngayon, sino ngayon dito sa atin ang magsasabing, ako, Panginoon, ako ang suguin mo? Kung ikaw yon, taas mong iyong kamay. Holy, holy, you are holy. Holy is the Lord. Holy, holy, you are holy. Holy is the Lord. Father God, I lift up to you your children. Ang iyong mga anak na nakita ang pag-ibig mo sa kanila, na na-reveal ang pag-ibig mo sa kanila. At nandito ang iyong mga anak, tulungan mo sila, Panginoon, ayon sa pagkatawag mo, ayon sa gifts mo, ayon sa kaloob mo, ayon sa lakas na binigay mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na ika'y mapaglingkuran. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang interes mo sa lupang ito, ang layunin mo. Hayaan mo kami, Panginoon, ang iyong bibig, ang iyong kamay, ang iyong paa sa mundong ito. Biyayaan mo kami, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.